Good evening. Good evening, brothers and sisters, Gideons and auxiliaries. Okay, kala ko na inaantok na kayo eh. Busog eh. Okay, thank you. Ako po si Benjamin Burgess Jr. Kami po yung bagong form na camp. Ifugao East Camp, and this is my auxiliary. Ruth is Esther Burgess. Okay po. First po, maraming salamat po sa binigyan niyong privilege sa amin para makapag-share ng aming testimony. Background lang po, before kami nag-join sa Gideons, kami pong mag-partner, sumasali na rin po kami or sumasama kami sa mga missions, sa church, outreach, especially during pandemic. Tsaka nung nagkaroon dito ng baha sa Kabagan, pumupunta po kami. Pero syempre, parang may kulang eh. Kasi sabi, nakakatulong kami sa mga kababayan natin. Pero yung to help and to save souls, wala eh. Parang kulang. So, parang naghahanap kaming mag-asawa, paano ba tayo makakatulong pa or makakabigay ng tulong sa iba. And through mas makaano pa tayo ng soul. So, yon. So, i-share po ng asawa ko kung paano. Then ako nang mag-share kung paano yung mga funny side kung bakit ako naka-join. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Actually po, paano po kami nakapag-join sa Ifugao? Ang alam ko po, grade 3 pa lang po ako sa Mayuyaw po. Naka-receive na rin po ako ng Gideon Bible. Since then po, wala na pong Bible distribution sa amin. Pero doon po ako natuto sa Bible na yun na magbasa ng English. And marami po akong may mga verses po ako doon sa Blue Bible na yun. So nung time po na yun, actually is March 11, 2023. Nag-text po kasi si Mayor, sa local government unit po kami nagkatrabaho. Nag-text po si Mayor, which is po, siya po yung balae po ni Ma'am Joy and Brother Rudy Kawili. Na nag-text po siya, sabi niya, 6:25 yun ng morning. Sabi niya, Ruth, mayroong pastor's appreciation and kasama yung mga professionals and businessmen doon sa isang resort. Baka pwede kayong mag-join and bring your spouse. So, syempre, boss ko yun eh. So, sabi ko, sige sir, punta po kami. So, sabi ko po sa husband ko, may dinner daw. Eh siya, parang dinner yun ah. Siyempre, alam niyo po yung mga lalaki. Pag dinner, tara! Pero we don't know po kung ano po talaga yon. So when we join po, nandun po yung ating mga cabinet officers doon. And we're just listening po. And sabi ko po, tinanong ko po yung husband ko, are you interested? So siya pa yung magsabi mamaya kung bakit siya naging interested. So doon na po nagbago yung aming buhay. Tinanggap po namin ang ministry na ito, kahit hindi po namin alam kung paano, pero yun po yung nangyari. And si Javi yung mag-share kung ano naman yung bakit nag-go siya. Ayun po, tulad ng sinabi, syempre boss namin, baka kapag hindi ba kami. Pag hindi, next day, wala na kaming trabaho. So, in short, pumunta kami. Pero pumunta ako dahil sa sinabi niya may free early dinner. Kasi syempre, kung sasabihin kasi niyang ganito, yung perception natin sa mga hindi alam ko ano yung Gideons, tingin natin, parehas lang. Tulad lang naman ng iba yan, gusto lang tayong isama. So, in short, nakasama ako. Then, doon po sila, Brother Rudy, na-explain nila at naintindihan namin. Kaya, yon after noon, nakasama kami sa first distribution ng Bible doon sa Alfonso Lista, which is talagang blessings din sa amin kasi doon namin na-feel yung talagang hinahanap-hanap namin kung paano kami tulong, tapos makaka-relate sa mga tao, hindi lang sa pagbigyan ng tulong. And then, after po noon, doon na po nagsimula yung mga blessings namin sa buhay. Kasi may mga project kami na nung hindi pa kami sa Gideons, parang hirap. Parang sisimulan namin, after few years, matetenga, tapos sisimulan. Then, nung nag-join kami sa Gideons, parang within 4 months,
tuloy-tuloy. Hindi namin alam kung saan ang gagaling yung fund, basta nagkakaroon. So talagang, oo, talagang iba talaga si Lord pag gumalaw. Then aside from doon, sa aming family din po, kasi po meron po tayo, di ba, yung daily Bible reading. Sa Gideons po, di ba tayo, pag meron tayong Bible study or meeting po, di ba? Prayer meeting. So, in-apply namin sa family namin. And dahil po doon, na-adapt namin yung habit of T. Yung TEA, thought, emotion, and alam ni Sir, kasi nung narinig ko yon sa training namin sa Tagaytay, sabi ko, tama, yun ang nakuha namin sa Gideons. So, syempre, yung thought, syempre alam natin, through the Word of God, di ba, nagiging natin yung wisdom. Then, yung emotion, natuto po tayong di ba? Oo. Kasi, pag tayo, for example, nag-away kayo ng asawa mo or hindi ka nakasunduan, mostly babae sasabihin, sinira mo na naman ang araw ko. Di ba? So, matututo tayong mag-reset. Hindi na araw. Yung 15 minutes lang. Oo, di ba? Sinira mo na naman, kung 7:45, sinira mo na naman hanggang 8 o'clock ko. Oh, di ba? Natuto po kami noon. At syempre, yung last, yung action. Kasi kung ano yung emotion mo, marereflect sa action natin eh. Di ba? Kung galit ka, pagdating mo sa office, pag pumunta mo sa bahay, pati anak nyo, minsan mapapasingawan niya ng galit. But through yung daily reading of Bible, natuto kami noon. Paano natin i-control yung ating emotion, and syempre yung actions natin. Then aside from doon, syempre po, meron din na naging blessing yun sa works. Si auxiliary ko naman po. Opo. For pumunta ako sa work, actually nang ni-start po namin ito, hindi po namin alam kung sino ang aming kukuning kasama. May mga nag-sign up po doon sa time na kasabayan namin, pero hindi po sila agad-agad na naging active or nag-activate. So, yun po yung isang prayer namin. And it's God miracle po. Kasi when we were praying night po na gusto naming mag-invite, parang ni-reveal ni Lord yung mga taong textan namin. And yung mga na-text po namin, parang blinded po na sabi lang nila, okay. So, ang ano po namin, talaga yun po yung prayer namin na Lord, show us the Gideons. Kasi nga, sabi nila, Sister Joy, our Gideons are handpicked by God. Hindi sila pinipilit. They are chosen by God. That's why 300 lang yung Gideons. So, yun po yung pumunta sa heart namin. And we prayed for those people po na invite namin. And really, God answered our prayer. Hindi po namin sila nakasama, pero Sister Joy at saka si Brother Rolly, pumunta po kahapon. Yung mga iba po, hindi po nakapunta. Pero we are praying that next year po, makasama na rin po kami at makapag-choir din po kami. Katulad nyo. Ayun po. So, maraming pong salamat. Take namin the opportunity. Maraming salamat po sa lahat po ng pumunta dun sa Ifugao. Talaga po na natutuwa kami. Siguro kung kami lang, parang ang hirap noon. Pero na-overwhelm po kami doon sa Bible distribution na marami mo na sa ibang lugar na pumunta. And sabi namin talagang nakikita po namin yung sacrifice ninyo and na-challenge po kami na with our situation doon, talaga pong kailangan ng salita ni Lord. And maraming salamat po sa mga sacrifice niyo. Nagpatibay po yan sa aming kampo. At sana po tuloy-tuloy itong camp na to sa Ifugao. And yun po sa work po namin, actually, kahit medyo mahirap, may mga challenges din. Pero nakita po namin ang blessing ni Lord sa trabaho. Actually, last week po, galing kaming Tagaytay kasi naka-receive po kami ng National Award sa office. Opo. It's by the grace of God. Kasi parang sabi ko, nakikita nila na Gideon tayo, tapos hindi tayo nabe-bless. Pero pag nakikita nila, uy, nabe-bless sila because they are Gideons, an auxiliary. So yun po yung pasalamat namin kay Lord. He's just so good. And yun ang aming pasalamat. And meron pa po kaming isang testimony na gusto namin i-share sa inyo. I think this is for our municipality. Yes po. Ito pong nakalagay dyan is yung first distribution po namin ng Bibles as Ifugao East Camp.
hindi nakapunta sila Brother Rudy yan kasi at saka sila Brother Joel kasi yung natirang Bible lang yan. So yan po, nung ano po yan, doon sa isang national school namin. Then, so meron pong 507 kasi closing na yan eh. Patapos na yung school then pa-closing kaya 507 lang ang estudyante nung time na non. Then ito po ang isa sa mga talagang blessing sa amin. Kasi po first time nagsama ulit yung former mayor namin at saka yung incumbent mayor. Dahil alam niyo naman po sa politika, di ba? But through Gideons, after 9 years, nag-reconcile. Hopefully, tuloy-tuloy na po. At syempre po, hindi lang kami yung na-amaze, yung buong Aguinaldo, yung buong lugar namin. Kasi nung pinost namin yan sa picture, talagang maraming comment na naghihintay niyan. But through Gideons, nangyari po yan. So hindi namin talaga masukat kung gaano ka, yes po, Gideons po silang dala, kung gaano po talaga ka-powerful si God pag siyang nag-move. Yes. And, yes po, kasi isa pa po, sabi nga nila, venue to meet old friends. Hindi lang po sila. Pati yung mga nakasama nila, yung sa gitna po nila, dati po yung board member. So, tatlo po sila medyo nagkalayuan ng, syempre, communication dahil sa politics. Pero through Gideons, talagang nagkasama-sama ulit. Yes po, tatlo po sila nakuha nating Gideons. Tsaka isang blessings, sabi nga po natin, tayong Gideons is handpick. Kasi, iniisip ko rin nung una, bakit ako yung magiging president? Mas leaders, siyempre may mga experience na sila. Pero after that, na-reveal sa akin, kung isa sa kanila ang naging leaders, baka hindi. Or naging president, baka hindi nangyari, siyempre magkakaroon pa rin ng konting gap. And dahil siguro ako yung nilagay, dahil makulit ako sa kanila, ayun, nagkasama-sama sila. Actually, nung time po nang pumunta kami na dyan, nangyari po kasi niyan, medyo na-late kami. Kasi talagang hindi namin alam kung paano talaga si God ang nag-try na, magpalit muna kayo, aayusin ko yung dalawa. Nauna po silang dalawa pagdating namin doon. So talagang, napifeel namin na parang awkward, pero no choice sila, dalawa lang sila. Hanggang sa natapos yung Bible distribution, ayun na po, okay naman. Alam po yan ni Brother Bentor dahil uncle niya si incumbent mayor ngayon. May additional daw po, konting background sa kanilang dalawa. Actually po, ang incumbent mayor namin at ang mayor namin ay dati po sila talaga magkasama in the church, in the same family. Ang nangyari po, nung naglaban sila, mayor, that was 9 years ago, pati po yung church na divide. Opo. Opo, kasi nalito na. So, yun po yung nangyari. So, after po nun, nung nakita po ito, after ilang years po, nakita po nila yan, ang dami pong nagko-comment na, wow, may possibility pala that they will be together again. And that's because of the Gideons. So we praise the Lord. That's the mission of the Gideons in our municipality. So yun po ang aming testimony. And maraming salamat. We are very excited to what God will do in our municipality and other municipalities, nearby municipalities. And we need a lot of prayers and support po sa aming camp. And we give all the glory to the Lord Jesus Christ. Thank you. Yes po. Thank you. God bless Gideons and auxiliaries.